Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nanood sa aking video reaction. So ngayon, ang gagawin natin ng reaction ay si Inday Sara, Vice President Sara Duterte. So, ayun na nga, sa mga naghahanap dyan sa confidential fund, hindi natin mahanap yun kasi confidential nga. At yung naghahanap sa mga fund na yan ay alam nyo na kung sino sila at yung mga nakaintindi kung para saan ang fund na yon. So, okay na tayo dyan, okay na kayo. So, ang confidential fund ay huwag kayong mag-alala dahil ayan, nagpunta na ng South Korea si VP Sara Duterte. Hindi nga, is not a joke ha. Nagpunta talaga siya ng South Korea dahil umattend siya sa Education Summit. So, kaya pala si VP Sara ay nag-operation backlash, tanggal yung mga padikit or mga instructional materials sa Pilipinas sa mga guro dahil nakita siguro niya sa ibang mga schools sa ibang countries na talagang walang pandikit. So example dito sa aming school, dito sa Thailand, nandito ako sa Thailand, OFW, nagtuturo tayo dito kasi hindi pinalad sa Pilipinas, pinalad man tayo pero huli na ang lahat. Dito na tayo nakagamot, naka-rooted dito na. So, ang nangyari ngayon, on the other hand, maganda siya. On the other hand, hindi rin siya maganda. So, dito sa aming lugar, case-to-case basis kasi siya. Yung mga kindergarten schools, meron sila. Pero, ang ibang primary schools at ang ibang secondary schools ay wala talaga siyang mga instructional materials. Kasi sa aming room, yung co-teacher ko, naglagay siya ng mga padikit-dikit kagaya ng mga Christmas, about history of Christmas, kung ano-ano. Kunti lang siya. During examination days ay siya tinatabunan kasi bawal nga siya kasi baka daw magbasa yung iba, mag-cheat doon. So talagang bare yung mga rooms, walang nakalagay. So yun siguro ang kanyang nakuha o nakita. So ngayon nagpunta siya, nagpunta siya ng Singapore. Ang gara, grabe, si VP Sara, ang ganda-ganda niya, parang hindi siya nagpunta doon as Vice President, parang nagpunta siya doon na representative ng pa-contest kagaya ng Miss Universe, Miss World, Miss International. Grabe, ang ganda niya. Bata, at saka malakas, healthy, super grabe, wala talaga akong masabi. Super ganda ng ating Vice President. Kayo, nasa sa inyo kung nagagandahan kayo sa kanya. Alam nyo ba na yung mga nagagalit sa kanya, yung mga naghahanap sa confidential fund, ang tawag sa kanya ay Fiuna? Grabe naman kayo. Grabe talaga sila, Fiuna. Ang layo-layo ng mukha ni Fiuna. Baka yung kabila, baka yun ang mukhang Fiuna. Ang super ganda nga niya, pwede siyang sumali sa mga Miss Universe na pa-contest, mga pageant, yun. So, ayan na nga, nagpunta siya ng South Korea. Ano ba ang ginawa niya doon? Nanood ba siya ng BTS? Hindi. Hindi siya nanood ng BTS. So, ito yung kaniyang sinabi na, upang simulan ang ating opisyal na pagbisita bilang isa sa mga tagapagsalita sa Global Education Innovation. Ano kayo dyan? Saan kayo dyan? Si VP Sara ay lawyer, hindi siya nagtapos ng Bachelor of Science in Education, hindi siya master's degree, hindi siya PhD, pero dahil siya ang secretary ng education, kayo dyan, wala kayong magagawa dyan, mga doctors, mga PhDs, mga masters, dyan lang kayo, hindi kayo kilala. Siya ang kilala kasi anak siya ni Duterte at nanalo siya bilang Vice Presidente at Secretary ng Department of Education na marami ang ayaw sa kanya, pero ayan, nag-i-excel siya. Didiscoveryhin natin kung ano ang kanyang mga nagawa. Tingnan natin ito. So, ayan na nga, inimbitahan siya ng South Korea para mag-attend sa summit ng Education Innovation Summit. Ano ba ito? Or GEIS ng 2023 dito sa South Korea. So, nakipagkita siya sa Republic of Korea Deputy Prime Minister. Pag sinabing deputy, parang Vice President din yun, assistant, kung ganon. And
At the same time, siya din yung Minister of Education na His Excellency Zhu Holing sa umaga. So naging mainit ang pagtanggap sa kanya. His Excellency Lee at tinlalakayan nila ang ilang mga bagay kabilang na ang usapin sa edukasyon na siyang pakay ng kanyang opisyal na biyahe. Opisyal ha, hindi siya nagpunta doon para mamasyal. Baka sabihin niyo, ay, ang confidential fund, ayun, ginastos. Hindi pero pwede rin. Sa aming pag-uusap, siya na yun inilahad niya na ang South Korea ay kasalukuyang tinataguyod ang digital innovation sa pamamagitan ng digital technology. O saan kayo dyan? Pwede yan sa Pilipinas na napakahina ng Wi-Fi. Bago kayo mag-digital technology, kailangan bilisan mo na ang Wi-Fi at hindi dapat mahal, dapat free, diba? Sa larangan ng edukasyon bilang presidente ng Southeast Asian at ito pa mga kapinoy Crew TV, si BP Sara, hindi nga siya education graduate, hindi siya master's, hindi siya PhD. Pero bakit siya ang pinili bilang presidente ng CMEO? Ano ibig sabihin ng CMEO? Southeast Asian Ministers of Education Organization. Ni-research ko talaga siya. Grabe ko ano ibig sabihin yan at ano ang kanilang mga katungkulan. Ito na yun. Na-research ko talaga siya. Ang kanilang office ay nandito pala sa Thailand. So, anong ibig sabihin ng CMEO? Ang CMEO ay Southeast Asian Ministers of Education Organization na may kalahok na 11 na countries at ito ay tinatag ang tagal-tagal na noon pa 1965 na pinangunahan ng Laos, ng Thailand, ng Philippines at saka Malaysia. Ang tagal na 1965 pa. So, ang gandara talaga ni BP, no? Kasi Singapore. Bakit hindi galing ng Singapore ang kinuha? Bakit hindi galing ng Malaysia? O diba? Magandara yun. So, ito yung mga members na countries ng CMEO na si BP Sara Duterte ang presidente. So, ang Brunei, ang Malaysia, ang Thailand, ang Cambodia, ang Myanmar, ang Timor-Leste, ang Indonesia, ang Philippines, at saka ang Socialist Republic of Vietnam, Laos PDR, at saka Singapore. Siya po ang presidente at proud tayo dyan. Ano ang vision at saka mission ng CMEO na to? Sabi dito, the leading organization for enhancing regional understanding and cooperation in education, science, and culture for a better quality of the Southeast Asia. Next, ang mission naman, to enhance regional understanding, cooperation, and unity of purpose among member countries for a better quality of life through the establishment of networks and partnerships, the provision of fora among policymakers and experts, and the promotion of sustainable human resource development. Meron pa silang motto. Ano ang motto nila? Leading through learning. Ang galing. So, ni-research ko talaga siya kung ano-ano ang meron dito. So, meron silang tawag dito, CMEO 7 priority areas na 2015. Plano ito na sinimula ng 2015 tapos matatapos siya ng 2035. Ang tanda na natin doon po. Kung buhay pa tayo nun. So, number 1, early childhood care and education. Number 2, addressing barriers to inclusion. 3, ensuring its resiliency in the face of emergencies. 4, promoting technical and vocational education and training. 5, revitalizing teacher education. O, diba? Number 6, promoting harmonization in higher education and research. And number 7, adopting a 21st century curriculum. Ano yung mga curriculum? So, merong curriculum na CEFR, merong curriculum na American curriculum, merong British curriculum, so ang dami. So, Pilipinas ay meron silang K-12 curriculum, basic education curriculum. Okay. So, ang kanyang ginawa doon ni BP Sara sa kanyang meeting, so ito yun yung kanyang sinabi na
Siya yung presidente sa council at kalihim na kagawa ng edukasyon sa Pilipinas. Lubos siyang nagpapasalamat sa kaganapan upang mapag-aralan ang sistema ng edukasyon ng iba't ibang bansa. Isa rin itong pagkakataon para sa pakikipagtulungan na ang pagpapalalim ng mga ugnayan at pagpapalitan ng kaalaman sa iba't ibang bansa kasama na ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Yan. Dapat magpaunlad ang edukasyon ng Pilipinas para ang mga tao naman ay understanding. So, ito yung kanyang mga sinabi na sa pagtanggap niya ng makabagong teknolohiya at edukasyon, mahalaga na ang una daw, dapat ay manatili natin ang kahalagahan ng critical thinking, communication, collaboration, at creativity ang mga learners. So, dapat mayroong critical thinking kasi pag walang critical thinking, wala, alam niyo na anong mangyayari kung wala. So, ang pangalawa, dapat nakasentro ang teknolohiya sa epekto dito sa development ng ating mga learners. So, ang technology, ano ba siya? Tapos dito, nararapat ba siya, bagay ba siya sa mga sa napag-aalaman, napag-aaralan ng learners, o di ba? So, yun yung kanyang message doon, tinagalog lang niya kasi alam niyo man mahilig siya magtagalog. So, ito yung ang ultimate sa kanyang pagpunta doon. Ang pangatlo ay dapat ang mga guro at mga mag-aaral na siyang end users ang susukat ang masasabi ko, epektibo ba ang isang teknolohiya o hindi. O para sa akin, minsan effective, minsan hindi. Kung walang kuryente, hindi effective. Kung brownout, labing nagba-brownout sa Pilipinas. Kung walang wifi, hindi. Kasi hindi ka makapag-research. Halimbawa, nag-research ka lang, naka-slide share ka, wala kang PowerPoint. Pag nag-share, hindi na. Kasi maglo-loading, wala din. Yun yung ganon. So, the last na sinabi niya, the ultimate result of all our efforts should be the molding of productive and peaceful global citizens equipped with 21st century skills but with a heart for nation building. O nation building kasi nga, ang iba sa atin kapag tayo ay educated na, marami na tayong nalalaman, sa halip na tulungan natin ang ating mga pinuno, ang ating mga leaders, we put them down. Kasi magaling tayo, marunong. So, yun lang po. Maraming salamat. At yung mga naghahanap ng confidential funds, alam niyo kung saan yung punta. So, baka naman at the end of her term, makikita niyo kung saan na napunta. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod pang taon. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.